Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Mamaya-maya pa ay nilapitan ito ni Inang. Wado, Ko, ikaw na matanda ka. Halina sa loob, malamig dito sa labas at matulog na tayo dahil maaga pa tayong pupunta bukas sa bayan para maglako ng huling isda. Ito, inumin mo muna itong salabat para maginhawaan ang pakiramdam mo at kainin mo itong nilagang saging na natira kanina dahil hindi ka kumain ng kanin. Pasensya na at kinapos ang niluto ko. Paano ay nagtitipid tayo para sa bayarin ni Junjun sa eskwela? Ani ni Inang. Nakita ko itong tumango at sa kagutom na isinubo ang nilagang saging. Tulog na ba ang mga bata? Ikaw ba ay kumain na? Lahat ba ng anak mo ay kumain na? Si Junjun, kumain ba ng maayos? Ayaw ko siyang nagugutom dahil ayaw kong humina ang kukote nun sa pag-aaral. Baka hindi makagraduate ng kolehiyo. Sayang ang ating mga pinaghirapan. Narinig kong sagot nito kay Inang. Napabuntong hininga na lang ako ng marahas sa narinig na winika ng aking tatang. Kinabukasan ay sabay-sabay na kaming tatlong pumunta ng kabayanan. Ni hindi ako pinagbuhat ni tatang ng mga malalansang isda dahil madudumihan lang daw ang aking uniforme. Tinaplig din nito ang aking kamay nang tangkain kong agawin ang kanyang mabigat na daladala. Ako na, kaya ko ito. Malakas pa ako sa kalabaw. Mayabang pa nitong wika. Bahagya tuloy akong nainis. Bahala ka nga kung ayaw mong magpatulong. Maigi at hindi ako mahihirapan. Sa isip-isip ko na lamang, pero hindi ko naman isinatinig. Inihatid pa nila ako sa harap ng pinapasukan kong unibersidad habang dala-dala pa ang mga huling isda. Uy Junjun, airmats mo? Tanong ng aking mga eskwela. Sasagot sana ako ng oo, pero inunahan ako ni tatang. Hindi. Katiwala lang kami ng kanilang mga bangka sa pamamalakaya. Sabay alis na nila. Naiwan akong nagtataka kung bakit iyon ang sinabi nito sa aking mga kaklase. Sa loob ng aking puso ay parang nakaramdam ako ng awa sa aking magulang sa kauna-unahang pagkakataon. Sa wakas, pagkalipas ng maraming taong pagsusunog ng kilay, ay nakamit ko na rin ang tagumpay, pero hindi na naman muling sumama si tatang sa entablado. Dangan lang at muli ko na namang itong nasulyapan sa labas ng unibersidad at nakahawak sa git habang nakikinig ng aking mahabang talumpati. Ngayon ay sigurado na akong si tatang iyon. Pero ano ang dahilan at ayaw niya akong samahan sa aking pagtatapos?
Ni ayaw niya akong lapitan upang batiin man lang. Dapat nga ay yabangan niya ako at sabihin sa aking, nakita mo Junjun na kaya kong pag-aralin ka. Bilib ka na ba sa akin? Kung ganon, ay siya na nga ang magaling. Pagkaraan pa ng maraming taon, ay heto na ako at isa ng matagumpay na tao. May sasakyan, magarang bahay, negosyo at maraming pera. Pero ang aking tatang kahit kailan ay hindi tumanggap ng kahit ano buhat sa akin. Katwiran nito, hanggang kaya ko pa ay itataguyod ko ang mga kapatid mo. Huwag mo kaming alalahanin. Sarili mo ang intindihin mo at pagbutihin mo. Kaya ko pa silang buhayin. Malakas pa ako sa kalabaw. Tatang, hanggang ngayon ay napakataas pa rin ng pride mo. Gustong gusto ko na siyang sumbatan kung bakit siya ganyan. Hindi bali, darating din ang araw na iyon na titiyak ko. At lahat ng sama ng loob ko, ultimo kaliit-liitan, ay sasambitin ko sa kanyang harapan. Sa tingin ko ay dumating na nga ang araw ng aking pinakahihintay dahil isang tawag ang aking natanggap buhat sa aking inang. Junjun anak, kailangan mong umuwi. Ang tatang mo may sakit. Ayaw magpadala sa hospital. Gastos lang daw at palaging tinatawag ang pangalan mo. Magmadali kang umuwi anak. Umiiyak nitong pagbabalita sa akin. Ha? Tinamaan din pala ng sakit at kahinaan ng pinakamalakas at mayabang na kalabaw? Hindi ko maiwasang maisantinig habang kausap si inang sa telepono. Anong klase kang anak upang pagsalitaan mo ng ganyan ang ama mong nagpakahirap para maabot mo ang lahat ng kaginhawaan mong tinatamasa ngayon? Narinig kong sumbat ng aking inang sa kabilang linya. Inang, pasensya na po. Hindi po ganon. Ang sa akin lang. Pinagbagsakan at pinatayan na agad ako ng telepono ng aking inang. Ni hindi man lang nito ako pinagpaliwanag. Dahil sa nangyari ay napilitan na nga akong agad magbiyahe pabalik sa aming probinsya. Si tatang ay matitiis ko pero hindi ang galit ni inang. Habang binabagtas ng sasakyan ko ang bayan namin ay nakita ko si Mang Julio, kabarkada ni tatang sa pag-iinuman ng tuba noon. Mang Julio, kayo ho ba ay pauwi na? Halina ho kayong sumabay sa akin. Alok ko na agad namang pinaunlakan ng matanda at nag-aalangan pang umupo sa magarang upuan ng aking sasakyan. Ikaw na ba si Junjun, anak ni Wado? Naku, tignan mo nga naman, asinsado ka na nga pala. Tama nga ang tatang mo na magiging matagumpay ka sa buhay. O, sinabi yun ni tatang sa inyo? Pero ang akala ko ay nagulat kong tanong dahil hindi ko inaasahan na ganun ang sasabihin ito. Oo, batang are, hindi lang basta sinabi. Halos tuwi na lang pag kami ay nag-iinuman ng tuba ng tatang mo ay palagi kang bukang bibig at ipinagmamalaki. Minsan nga ay gusto ko nang suntukin ang ngalangala dahil nasasalinsing na ang tenga ko sa kauulit ng pagmamalaki sa kanyang panganay na anak. Makikita nyo, mga pare ko, si Junjun ko magiging asinsado sa buhay.
hindi yun magagaya sa akin. Kaya lahat ay ginagawa ko para mapagtapos siya sa pag-aaral dahil balang araw siya ang babago ng aming kapalaran. Mahabang pagkukwento ni Mang Julio sa akin na may ngiti sa labi. Nakakatuwa naman, kita mo na hindi nga nagkakamali ang ama mo sa iyo. Ibang-iba ka na ngayon. Sigurado kong nakakapag-inom pa si Paring Wado at walang sakit, ay tiyak aakitin ulit akong uminom ng tuba at ikaw na naman ang bukang bibig at ipinagmamalaki. Hindi ko namalayan na bumagsak na pala ang luha ko habang nakikinig sa matandang mangingisdang aking kaharap. Alam mo bang napakaswerte mong bata ka dahil katulad ni Paring Wado ang naging ama mo. Napakalakas ng loob ng taong iyon at may paninindigan. Ang gabi ay halos gawin ng araw sa pagtatrabaho para mapagtapos ka lang ng pag-aaral. Napaka-responsableng ama na may pangarap para sa mga anak. Napakasipag na tao at palagi niyang sabi noon, dahil kailangan ni Junjun ko ng pangmatrikula at pangbaon, bawal akong mapagod. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.